So alam na po natin, no, yung mga different classifications ng liabilities. Napunta naman po tayo sa measurements. Okay, so measurements. Okay? So kailan ba natin po initially nire-recognize? So initial recognition ang isang liability. O syempre, depende po yan sa classification po niya. If it is a financial or non-financial. Kapag financial liability po yan, we initially recognize the liability if the party becomes or if the entity becomes a party to the contract. Okay, so ganyan po siya. And sa non-financial naman po, when incurred. Kapag nagamit na natin, okay, na-receive na natin yung service, na-receive na natin yung mga supplies, ayan. So, automatic po yun. So, ang tawag natin is when incurred. Okay po. Ayan. So, ganyan po siya, no? Initial recognition, pag financial, when becomes a party to the contract. And sa non-financial naman, when incurred. Okay, now how do we measure the liability? O, syempre, okay, so the initial measurement, okay po, depende po yan sa classification ng liability or anong method na ginagamit po ng company. So, in general po, ang initial measurement ng liability is fair value less transaction cost. Yan, yung formula po niya. Magkano ba yung fair value or market value ng liability or yung service na nirender po sa atin, yung goods na binili natin, magkano ba yung fair value niya, and magkano din yung ginastos natin para ma-acquire yung mga service or yung goods na po yun. Okay po. So, yun po yung formula, fair value minus transaction cost. Or, that's actually the present value. Yan. Present value of the liability. Yan po natin siya mini-measure initially. Okay po, yung isang liability. But there are some cases wherein the company tends to use fair value through profit or loss. Yan. If the company made an irrevocable designation to measure the liability at fair value through profit or loss, ang magiging initial measurement po natin would be at fair value. So, titignan po natin, no? If una, first question ba natin doon, nagkaroon ba ng irrevocable election to recognize the liability at fair value through profit or loss? If the answer is yes, therefore, ang initial measurement natin would be at fair value. If the answer is no, and therefore, ang initial measurement natin would be fair value minus transaction cost. Or in short, ito po yung kanyang present value. Okay? Ng isang utang. So, kaya po siya. Pero ito, madalang lang naman po ito lumabas, yung fair value. Normally, pag liability po yung pinag-uusapan po natin, ito naman po yung madalas na lumalabas sa mga problem solving. Okay? Now, subsequently, magkano naman po natin siya mini-measure? Subsequent measurement. Ang subsequent measurement po natin would be, depende ulit. If FBPL ang ginamit ng entity,
ang subsequent measurement natin would be at fair value din po siya. So, ang tawag po natin sa method na yon is mark to market. Okay? Pero kung hindi po FBPL ang ginamit, okay? So, no election of FBPL. So, ang default na classification po natin would be amortized cost. Okay? So, ganyan po siya. Pero, kapag silent ang problem, no? Hindi naman binanggit if there is an irrevocable election, okay po? Ang assumption natin, ito po yun. Okay? Present value initial measurement and subsequent measurement natin at amortized cost. Siyempre, alam po natin, liabilities can be classified as current or non-current. Okay? So, ngayon, ang focus na lang po natin dito is yung general rule. Okay po? I-ignore muna natin yung FBPL. Kasi madali lang po yan. Kukunin mo lang yung fair value niya, beginning and fair value niya at year end. Ganun lang po siya. Okay? And yung difference will be charged to unrealized gain or loss. Charged to profit or loss. Okay? So, madali lang po yun. So, punta tayo sa general or default classification. So, alam natin that the liabilities can be classified as current or non-current. At ang sabi natin, the initial measurement would be fair value minus transaction cost or the present value of the obligation. So, sa case po natin, since kailan ba natin ginagamit ang present value? We use this if the cash flows, okay, the cash flows happen at future time. Eh, di ba ganun yung nature ng isang liability? Yung cash flow po niya, yun po yung atin pong pambabayad. Tama? Through cash. And yung pagbabayad po natin, mangyayari pa lang yan in the future. And therefore, yung amount po ng pera na ipambabayad po natin is hindi po possibly equal doon sa value niya today. Kaya po natin siya pinipresent value. Nakukuha? O so, ganun po siya. Because the cash flow is at future time, kaya kailangan po siyang i-present value. Now, if the classification of the liability is current, so needless to say that its face amount, okay, face amount is similar to, is equal to its present value. So, needless to say, kung magkano yung face amount ng atin pong liability at current naman po siya, eh, yun na din po yung ating i-recognize na measurement ng utang. Parang dito sa example po natin kanina. Dito na lang sa isa. Yan. Accounts payable, 450,000. Di ba current po yan? Kung magkano natin siya mineasure, 450,000 pa din. Di ba? Nakalagay dito. Yan o. 450,000. Bakit? Kasi alam natin mag-due siya in 30 days na current. Okay? So, ganun po. So, face amount. Now, pag non-current naman, depende naman po yan. Okay? So, titignan mo siya if interest-bearing ba siya, yung note, or yung liability, or non-interest-bearing. Non-interest-bearing. Na kapag interest-bearing, ibig sabihin po, dalawa yung binabayaran mo. Nagbabayad ka ng principal and interest. Okay po, yan yung binabayaran mo. Interest. Okay. So, principal and interest. Kapag non-interest bearing, isa lang yung binabayaran mo. The principal only. Okay? Now, syempre, kapag interest bearing, titignan mo dyan. Yung interest ba na binabayaran mo, saan base yan? Diba base yan sa nominal interest rate? Okay? Nakukuha? So, saan natin siya kino-compare? Sa effective interest rate. Okay po. Si nominal kasi, yan yung interest payment po natin. Pero si effective interest rate naman, dyan po nakabase yung atin pong interest expense. Okay? Kapag equal yung nominal interest rate at sa effective interest rate, ibig sabihin po yung interest payment natin ay same lang sa interest expense na nire-recognize natin. So, in short,
Okay? Kung magkano yung kanyang face amount, okay? Face amount ng liability is equal din po yun sa kanyang present value. Okay po? So, ganun po siya. Now, kapag yung nominal interest rate, okay, yung interest payment natin, ay hindi equal doon sa effective interest rate. So, dyan na po natin i-measure yung liability initially on its present value. Kasi for sure, the face amount is no longer equal to its face amount. Okay? How about this one? Pag non-interest bearing. Syempre, kapag non-interest bearing yan, principal yung binabayaran mo. O wala kang interest payment, di ba? Pero, meron ka bang interest expense? Yes. O dahil meron ka pa ding interest expense na binabayaran, or na ini-incur rather, okay po, na-recognize. Okay, needless to say, at present value na yung atin po measurement. Now, since current liabilities yung focus po natin, kahit wag mo munang masyadong isipin po ito. Okay? Pero, at least, alam po natin ngayon na kapag current yung liability, pwede po natin i-measure yung liability at face amount since hindi po masyado nagbabago, okay, yung kanyang time value of money. Okay, pero kapag non-current, titignan pa natin, no? Interest bearing ba siya or non-interest bearing? Okay, and kapag interest bearing, check pa natin if nominal is equal to the effective interest rate or if it is not equal to the effective interest rate. Okay po. And anong subsequent measurement po natin? O syempre, both current and non-current at amortized cost. Okay? So, amortized cost. Pero syempre, kapag current po yan, wala naman na tayong amortization dyan. So, at face amount din po siya lagi. Pag non-current naman, nagkakaroon lang tayo ng amortization kapag ito yung scenario po natin. Dalawa. Okay? So, dito naman, zero yung amortization po natin. So, in short, face amount din po yung kanyang subsequent measurement. Okay? So, ganyan po siya. So, ganyan po natin siya mini-measure. Then, punta na po tayo sa other items. Okay, or special items that qualifies liability as current. Kung titandaan po natin, di ba, we can classify, balik lang po tayo dito, dun sa classification, yan, as a presentation or timing. Di ba sabi po natin, a non-current liability is the residual definition of a current. So, ibig sabihin, ito po yung mga liabilities na ang settlement beyond the normal operating cycle or beyond 12 months. Or these liabilities are non-trade and, okay, yung pang-apat, babalik na rin lang po natin yan. Okay po. Have an unconditional right. So, pag ganun po yung nature po niya, hindi siya pasok doon sa apat na definition ng current, non-current. O, dito yung focus natin. O, like for example, umutang tayo ng bonds payable na 5-year yung life. Possible ba na after 4 years, magiging current na siya? Yes. Kasi magiging within 12 months na lang yung settlement nung last payment. Tama? Okay? Or yung maturity date po niya. Ang tawag po natin sa liability na yon is long-term debt falling due within 1 year. Yan. Okay? Ang tawag natin dyan, long-term debt falling due within 1 year. Okay, yung example natin kanina, di ba meron tayong 5 million na loan, sabihin natin, bank loan. Okay po, ang maturity date niya is 5 years. Okay, so, kung gagawa tayo ng timeline, ganito yung classification po natin or yung presentation natin sa kanya. So, first year, so first, second, third, fourth, and fifth. Dito siya magmamature. So, sa first year, syempre, non-current pa din po siya. Tama? Kasi more than 12 months yung kanyang settlement. Second year, non-current pa din. Sa third year, non-current pa din po siya. Sa fourth year, okay, dito na tayo magkakaroon ng issue. Sa fourth year, since andito na tayo, di ba? Pasok na po siya sa within 12 months. Kasi 12 months po ito, di ba? Okay, before its maturity. So, magiging classification na sa kanya is current na. Okay? Tawag natin doon, long-term debt falling due within 1 year. So, in short, those long-term debts falling due within 1 year generally
okay, classifies or classified as current. Okay? Pag silent ang problem, nakita mo yung yung item ng liability, long-term debt siya originally, no? Pero ang maturity date na niya is within 12 months, so ibig sabihin, classify na siya as current. Okay? Unless otherwise, so may exception po tayo sa rule na ito. Okay? So ano yung exception po natin? Una, if nagkaroon ng, or if the entity has, balikan natin yung definition kanina dito ng current. Okay? Ang sabi niya dito, di ba? Does not have, ayan, an unconditional right. So baliktarin mo lang yan, edi ibig sabihin meron na siyang right. Okay? So has conditional or has unconditional right to defer the settlement for at least 12 months after the reporting date. Okay? So, dito na, nagkaroon na siya ng conditional right. So, ibig sabihin, meron pong capacity or capability si entity na i-delay yung payments. Discretion yun. Okay po? So, ganun po siya. Ayan, nakalagay naman siya unconditional. So, ibig sabihin, walang kondisyon yung pag-delay niya. Kung gusto niya wag magbayad, okay lang. Parang ganun. Okay po? So, ganun, kapag ganun yung scenario, balikan natin dito. No? Meron kang utang na 5-year loan. Magmamature siya within 5 years. Pero kapag meron ka nito, ibig sabihin, discretion mo at the end of 4th year, di ba? Magmamature na yung utang mo in 5 years. Andito na tayo. Okay? O kung ayaw mo siyang bayaran in 5th year, pwede. Kasi nga, unconditional yung right mo, di ba? O, so sinasabi doon ng standard, since pwede mong i-delay yung payment, meron kang capacity na i-delay yung payment. So, needless to say, on 4th year, ang magiging classification niya would be non-current. Okay po? Alam ba ng standard na talagang babayaran mo siya, sakto yung pagbabayad mo. Di ba? Possible naman na i-delay mo. Okay? So, dahil unconditional yung right mo, okay? At dapat yung settlement po yung settlement niya ay umabot at least 12 months. So, sa case natin kanina, magiging non-current lang yan if dinelay natin yung payment. Sabihin natin, nagkaroon na ng actual payment in 6 year. So, ibig sabihin ito, from this period, okay, up to this period, that's 24 months. So, pasok siya. Okay po. So, saan lang siya magiging current? Kahit na may conditional right ka, okay po, or unconditional right to defer the settlement, pero what if sinettle mo naman siya within 12 months? Yan. Kasi ito at least 12 months. What if within 12 months yung unconditional right mo? Magiging current na siya. So like for example, yung utang ka, payable na siya. Kunyari, nag-start yung utang mo dito, half year. Okay, 1/2 ng start of the year. So, ibig sabihin, sa 4.5 year yung settlement. Tama ba? Okay? So, on 4th year, pag wala pong sinabi na merong conditional right, ang classification natin would be current. Pero kung halimbawa, merong conditional right, pero ang conditional right mo lang na i-defer yung payment is within 12 months, o sabihin natin, babayaran mo siya on 4.7 year. Sabihin natin dito, yung 4.5 kasi is nasa 6 months. Okay? 6 months. So, babayaran mo lang siya, pwede 8 months yung delay. So, 2-month delay lang. Ano yung magiging classification natin? Non-current or recurrent? Syempre, current pa din. Kasi nga po, less than 12 months pa din. Kahit na meron kang conditional right, pero dahil within 12 months yung pwede mong i-delay lang, so, ibig sabihin, pasok siya sa definition ng current. Okay po. So, ibig sabihin, hindi pa siya automatic ha. Titignan mo muna, meron bang unconditional right? If the answer is yes, titignan mo, yung right ba natin to defer
is at least 12 months. So in short, minimum of 12 months ba yan? Okay? Or, basta tignan mo lang, kasi binanggit doon is at least. Okay? Beyond 12 months na lang, ganyan siya. More than 12 months ba? Okay po, yung settlement. If the answer is yes, and therefore, magiging non-current po siya. Okay? So, ganun po. And number 2, ano pa yung pangalawa? If nagkaroon ng refinancing. Okay? And the refinancing happens on or before the reporting date. So, dapat alam po natin ano muna yung reporting date. Ang reporting date, dyan po natatapos, nag-i-end yung ating pong business. Okay? So, dyan po nag-i-end yung business po natin. So, usually po, ang other term dito is calendar year. Yan. Calendar. Kapag calendar ka, December 31. Okay po. Ang other term for reporting date, reporting period. Yan po. Ano pa? Other term for reporting period, balance sheet date. Yan. Balance sheet date. Pare-parehas po yan. O syempre, the reporting date is different from issuance date. Okay po. So, the issuance date is, ito po yung date kung kailan na-issue yung FS. Okay? Kaya tawag sa kanya issuance date. Date where FS has been issued. Okay? Issuance date po yung tawag. Okay? Ang tawag naman natin doon sa date in between the reporting date and issuance date ay events after reporting period. Okay? Yun po yung tawag po doon sa date in between reporting date and issuance date. So, balikan lang po natin ulit. Ang number 2, ang number 2 exception doon sa atin pong general classification na current, kapag nagkaroon ng refinancing on or before the reporting date or yung balance sheet date, okay po, and the settlement or the revised settlement is umabot po siya for more than 12 months, ibig sabihin po nun, ang classification na ng liability would be non-current. Okay? So, to master yung number 2 po natin, ang tanong po natin would be, nagkaroon ba ng refinancing on or before? Sir, ano ba yung on or before muna? Kung gagawa ka ng timeline dito, okay, ito po yun. Palitan natin ito ng date para mas maganda. Okay, lagyan lang natin ng konti. So, we have here, sabihin natin, December 31. Okay? 2020. December 31, 2021. December 31, 2022. December 31, 2023. And December 31, 2024. Okay? So, ang ibig sabihin po ng reporting date, ito yun, yung mga December. Kasi end of the year na yan, di ba? Calendar. Kapag calendar ka, December 31. Pero kapag fiscal year, kung kailan nag-end yung fiscal year mo. Okay? So, ganoon po siya. So, balance sheet date din yung other term. So, dito, kunyari, ang atin pong balance sheet date today. Okay, ulitin ko ang balance sheet date today natin is December 31, 2023. So, pag sinabi natin on or before, dapat nangyari yung refinancing dito mismo sa December 31. Ibigay natin kulay. So, dito nangyari yung refinancing or before. Yan, ganyan po siya. Okay? Kapag dito po nangyari yung refinancing, sa period na to, at yung settlement, yan, yung settlement or the revised settlement,
is umabot po siya ng more than 12 months, ibig sabihin, non-current liability na po siya. Okay? So, ganun po siya. Dahil kapag after nangyari or after the reporting date, yung pong refinancing, needless to say, di pa siya pasok dito. Tama? And therefore, current pa din po siya. Kahit na ang original, kahit na nagkaroon ng revised settlement na more than 12 months. Okay po? Oh. Para mas maintindihan po natin, bagay tayong example. Okay? Kunyari, itong 5 million pang loan. Diba? 5 years. So, nandito na tayo. Okay? Existing na po yan. January 1, dito siya. January 1, 2020. Oh. First year, second year, third year, fourth year. So, dito na. Dito natin siya babayaran. Okay? So, ito na yung babayaran. Pero, ang date today is December 31, 2023. Okay po. Kapag nagkaroon ng refinancing dito, okay, halimbawa, okay, nasa December 31 na tayo. December 31 na. Tapos, naalala natin that meron pala tayong utang na 5 million. Okay? Tapos, babayaran natin siya on December 31, 2024. Pag wala tayong ginawa, yung utang natin na yan, current na siya. Tama ba? Okay? Pag wala kang ginawa. Eh, kaso, anong nangyari mo? Ang ginawa mo is, nagkaroon ka ng, nakipag-usap ka kay creditor, so pumasok kayo into refinancing agreement. At ang sabi nyo, pwede ba yung 5 million na utang namin is bayaran na lang namin siya on December 31, 2025. So ibig sabihin, dito nangyari po yung refinancing, tama? Sa date na to, eksakto, December 31. Tapos, yung revised settlement date na niya is from this point up to this point. So, that is approximately 24 months. Tama? So, pasok na siya doon. Hindi na siya pasok doon sa definition ng current. Okay? So, therefore, hindi po natin ika-classify si liability na 5 million na current, but rather, magiging non-current liability pa din po siya. Nakuha? Kasi, nangyari yung refinancing on December 31. Okay po. What if, sir, ang nangyari, ni-refinance natin yung utang? Okay po. Ang refinancing nangyari siya dito. January 1, okay, of 2024. So dito after na, 'di ba? After the reporting date na siya. And ang sabi ng problem, nagkaroon ng revision sa settlement date at babayaran na natin siya on December 31, 2025. Ngayon, kung titignan po natin yung settlement date alone, syempre, ang settlement natin is within 24 months. So, more than 12 months. Tama? Pag yun lang yung titignan mo, dapat non-current pa din siya. Tama ba? Kaso, yung refinancing kasi is nangyari siya after. So, ibig sabihin, mahalaga dito, titignan mo, kailan ba nangyari yung refinancing? If the refinancing nangyari on or before the reporting date and the revised settlement is more than 12 months, dun lang po siya nagka-qualify as non-current. Nakukuha po ba? So, ang guide po natin to answer whether they are classified as current or non-current, ito po. Okay, so ito yung magiging guide po natin, ha? Nagkaroon ba ng refinancing on or before? If the answer is yes. Okay po? If the answer is yes, so hindi po siya automatic na current po, non-current na po siya. Okay? Ang next question doon is yung settlement pa is more than 12 months. Now, if the answer is yes, dyan lang po natin siya pwedeng i-classify yung liability as non-current. Because if the settlement is less than 12 months, okay po, ibig sabihin, current pa din. Tama? Okay? Ngayon, kapag yung refinancing, nangyari siya not on or before, ibig sabihin, after the reporting date na. So, no. Meaning, after the reporting date. So, needless to say, ang classification natin would be
current liability. Kahit po na yung settlement ay more than 12 months. Nakakuha? So, before mo sagutin or tanungin yung settlement period, ang first question mo lagi, nangyari ba yung refinancing on or before? Kasi kung hindi nangyari on or before, that means after, i-ignore mo na yung settlement date. Diretso, current liability ka na. Okay? So, ganyan po natin ina-identify ha? Or kina-classify yung liability that is a long-term debt falling due within 1 year. And next item na titignan din po natin dito. So, we have the long-term debt falling due. And pangalawa po is those items with covenants. Okay? At kapag nagkaroon ng breach of covenants. So, ano naman po ito, sir? Pag sinabi nating covenants, these are the undertakings, okay, by the borrower often attached to a long-term borrowings. So basically, these are the conditions. Okay, conditions or terms na kapag hindi po na-meet yung mga conditions and terms na yan, okay, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating na breach of covenant. Okay, bigyan tayo ng example. Halimbawa, yung umutang tayo ng 5 million kanina, di ba? 5 million bank loan. Okay? And sabi doon sa requirement nung pag-utang natin is dapat yung atin pong working capital ay 2.0 throughout the 5-year term ng ating loan. Okay. Ibig sabihin po niyan, dapat kapag yung working capital natin ay bumaba, so ibig sabihin hindi natin na-maintain yung 2.0 na working capital. So nagkakaroon ng breach of covenant. Pag yung working capital natin tumaas, that's okay. That's totally fine. Kasi nga po, ang mas maganda, pag mas mataas yung working capital natin. Okay? Pero kapag bumaba yung working capital natin, syempre, nawawala. Okay? Nagkakaroon tayo ng breach of covenant. Ano pa? Ano pa yung mga possible na covenants? Like for example, sa interest payments din. Okay? Kunyari, yung 5 million loan, meron siyang 500,000 na yearly interest. Nakalimutan natin magbayad. No? So, first payment, nakapagbayad tayo. Yung second payment, nakalimutan natin. Okay po? Base dun sa term and condition ng loan natin, kapag meron kang na-skip na interest payment, magiging payable on demand. Okay? So, or the principal payment is now due. Okay po? Regardless, kahit 5 years pa magmamature yan. Parang ganun yung term. So, ibig sabihin po, pag nangyari yon, meron tayong tinatawag na breach of covenant. And pag sinabi po natin breach of covenant, ang accounting procedure natin yan, okay, or yung accounting treatment po natin, the loan, okay, becomes payable on demand. Okay? Payable on demand. O syempre, di ba, ang characteristic kapag sinabi natin payable on demand, wala nang maturity date yan. Pag siningil ka ni creditor, di ba, wala kang magagawa kundi magbayad. Tama? Kaya ang tawag sa kanya is payable on demand. But the questioner is, at the end of the reporting period, do we report those liability that has a breach of covenant or those payable on demand, sabihin natin, is i-present na ba natin sila as current or non-current? Now, to answer that, titignan mo, kailan ba, okay, when nangyari yung breach of covenant. Okay po. If the breach of covenant nangyari po siya on or before the reporting period, okay, reporting period or reporting date, ang classification natin doon sa liability, kahit yung original term niya ay long term, magiging current na po siya. Okay? So, ganun po siya. Unless there is, okay, syempre, meron po tayong exception to the rule. Okay, so ano yung exemption natin?
If nagkaroon ng refinancing, okay, refinancing kailan? Similar to this, dapat yung refinancing on or before din. Okay, on or before the reporting date. And dapat yung grace period na binigay sa atin, okay, the grace period should be greater than 12 months. Okay? So, ganyan po siya. O, di ba parang ganito din yung itsura po niya, di ba? Dito, ang sabi natin, if the long-term debt falling due within 1 year is refinance, tama? And the refinancing happens on or before, okay? And the settlement is beyond 12 months, nagiging non-current po siya. Sa case natin dito, okay po, hindi lang po yun yung tinitignan natin. Okay po? So, ito yung magiging guide questions po natin. Nagkaroon ba ng breach of covenant, okay, on or before? Okay? Yun yung first question natin. On or before the reporting date. If the answer is yes, okay, ang next question natin doon, nagkaroon ba ng refinancing on or before the reporting date? Okay? If the answer is yes again, ang next question mo doon would be, nagkaroon ba ng grace period na more than 12 months? Okay? If the answer is yes, doon na natin pwede i-classify yung liability as non-current. Dahil kung hindi, if the grace period is less than 12 months, so needless to say, yung liability po natin would be current. Now, kung kanina, di ba? If there is a breach of covenant on or before, and ang sagot is no, o di automatic po yun, current liability po siya. Okay? Bakit? Kasi on December 31 or on reporting date, nagiging payable on demand po yung ating liability. Okay po? So, in short, if the breach of covenant happens after, kasi ito, sinasagot mo yung on, ay yung no. Pag sinagot mo ng no, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun. It's either nangyari yung breach of covenant after. Tama po ba? O, dahil nangyari after the reporting date, ibig sabihin, current liabilities ka na. Okay? So, ganyan po siya. So, here is our guide question or guide matrix, okay, to answer the classification of a long-term debt falling due within 1 year, that is refinance. And here is also our guide matrix, okay po, this one, nakikita nyo po, yan, ito po, here's our guide matrix to answer the classification of a liability or a long-term debt that breaches a covenant. Okay, so ganyan po siya. Now, to further understand this, let's try to solve our illustrative examples. So, here's our first illustrative example with breach of covenant. No? Okay, ang requirements sa atin, we just need to classify those scenarios, whether they're current or non-current. O para magkaroon po tayo ng guide, no? Sulat lang po natin kanina yung nilagay po nating matrix dito. Okay? So, kapag long-term debt, okay, long-term debt falling due within 1 year, o ganyan yung ano niya. Haba, no? Sige, so ito yung ating po matrix. Nagkaroon ba ng refinancing on or before? Okay, the reporting date. If the answer is yes, okay, ang next question natin doon would be, is the settlement or the revised settlement more than 12 months? Okay, that would qualify now as non-current. If the answer is less than 12 months yung settlement, therefore current. Now, if the refinancing happens after, so ibig sabihin no, current liability po siya. Now, for breach of covenant naman, okay, ito po yung guide matrix po natin. So, the breach of covenant happens on or before the reporting date. Sabihin na lang, yan.
Okay, if the answer is yes, ang next question mo doon, nagkaroon ba ng refinancing or nagkaroon ng arrangement? Yan. Okay, nagkaroon ba ng refinancing? Pero dapat yung refinancing nangyari din siya, dapat siya on or before. Kasi kung after po yun, ibig sabihin current na yung liability natin. If the refinancing nangyari siya on or before, ang next question mo doon, okay, if the answer is yes, the answer is yes, ang next question is, yung grace period ba is more than 12 months? If not, okay, if the grace period is less than 12 months, so ibig sabihin, current liability po siya. Ito naman, non-current liability. Okay? So no, ibig sabihin, after the reporting date, so current liability po siya. Ito naman, karoon ng refinancing, ito hindi. So sabihin niya no. So sabihin, current liability. Okay? Ito naman, no. So ibig sabihin, after din po ito, the reporting date, so current liability. O, ganyan po siya ha. O, sige, let's try. Gamitin natin itong matrix and let's try to solve this problem. Number 1, Vertex has an option, has a 10,000 loan due in 2030. O, pag ganun lang yung statement, alam natin na wala siya binanggit na date, ano? I think this is 2025. Year, December 31, 2025. This is the reporting date. Okay, nakalimutan lang i-include. The contract requires, so ito ha, meron tayong loan na 10 million. Due pa siya ng 2030. So, as of December 31, 2025, that is a non-current liability. Tama ba? The contract requires Vertex to maintain a current ratio of 2.0. Okay, so gusto natin, pag current ratio, yan yung mga working capital natin, kailangan mas mataas. On December 21, the ratio dropped to 1.5. So, ibig sabihin, hindi na natin na-meet yung requirement. So, nagkakaroon siya ng breach of covenant. Okay po. O, so, ano important date sa atin? Pag breach of covenant, titignan mo, kailan nangyari yung breach of covenant? On or before ba? O, dito, nangyari siya on December 21. Reporting date natin is December 31. So, ibig sabihin, it is before December 31. So, pasok. Yes. Okay po. So, ngayon, wala siya, hanggang dun lang yung statement. O pag ganun po, if yes siya, so automatic yan, if hanggang dito lang yung ano natin, hindi naman binanggit na nagkaroon ng refinancing, okay po, nagiging, ano po siya, current liability. Okay? O, lagi lang dagtungan natin dito, if the statement, okay, if there is no refinance, kapag nagkaroon ng refinancing, no, although current liability. O, diba? Parang ganun. Nakuha? So, dito, current liability ngayon yung classification po niya. Number 2. Same as scenario 1, but on December 28, 2025. Okay? So, December 28, ano kaya nangyari? Vertex obtain a grace period. So, ito yung sinasabi po natin na arrangement or refinancing. Okay? That from the bank until June 2026 to fix the ratio. The bank agreed not to demand the payment during this time. Now, tignan natin. Nagkaroon ng refinancing on or before? Yes, kasi December 28 yun. Pasok pa siya, di ba? So, on or before reporting date? Yes. But, the grace period, is it more than 12 months? Kung titignan po natin, reporting date natin is December 31. And ang grace period is up until June 2026, which is less than 12 months. Tama ba? Kasi January to June, that's 6 months. So, less than 12 months po yung atin pong grace period. So, dahil less than 12 months, okay po? So, ibig sabihin, current. Okay? Current liability talaga yung atin pong 10 million. Number 3, Vertex breach a loan covenant on December 31. Ayan, explicit na niyang binanggit. Nagkaroon ng breach of covenant on December. Okay po. So, tama. Yes. Okay. On January 5, before the FS were issued, take note of the date. January 5.
The bank sent a letter waiving the breach and promising not to demand payment. Nagkaroon ng refinancing? Yes. Okay po, nagkaroon siya ng refinancing. Pero, hindi siya on or before. Ibig sabihin, after. Okay, tama po ba? Kasi January 5 na to. Nakuha? Ulitin ko. Nagkaroon ng breach of covenant on or before? Yes. Nagkaroon ng refinancing on or before? Nagkaroon siya ng refinancing or arrangement, but it is on January 5 na. So, therefore, no. After na kasi. So, ano sagot natin? Current liabilities. So, current liability pa din po yung atin pong loan. Number 4. Vertex has a long-term loan. The contract says if they miss one interest payment, so that is the condition or the covenant, the whole loan is due. Okay? They miss the December 15 payment. Take note of the date. O, December 15, doon na nagkaroon ng breach of covenant, but are currently negotiating with the bank. No agreement has been reached on December 31. Nagkaroon ba ng breach of covenant on or before? Yes, kasi December 15 yon. Okay? Nagkaroon ba ng refinancing? No. No agreement has been reached up until December 31. So, therefore, current liability pa din po yung scenario 4 po natin. Okay? So, ganoon lang po natin sinasagutan pag nagkaroon ng breach of covenant. So, practice pa tayo. Let's have our illustrative example number 6. Okay? So, ang requirement po sa atin, i-classify lang din po natin itong mga note payable po natin. Sige. Okay, so dito pa din yung guide po natin na matrix. And, sige, let's answer. On December 31, Caldillera reported the following liabilities. So, 4 po yan na note payable. Okay? May 9%, 8%, 10%, and 11%. Okay, yung first note natin, sabihin dyan, 9% na note payable. This note is non-cancelable and matures on July 31, 2020. Take note of the reporting date. Okay, binanggit naman niya dito on December 31. So, ang assumption natin dito, ayan po yung reporting date. Okay? Sufficient cash is expected to be available to retire the note at maturity. Okay? So, dito, kung titignan po natin, itong 9% note na yan, magmamature siya ng July 31, payable na siya within 12 months. Tama ba? Okay? 12 months. So, meaning to say, pasok na ba siya sa definition ng current liability? Yes. Okay po. So, wala naman ng additional information. Binanggit niya lang, there is a sufficient cash. Oh, so, needless to say, current talaga yung liability natin on note payable 9%. Next, 8% note payable. Okay, this note matures on May 31, 2026. That is also next year. Payable siya within 12 months din. Tama? So, needless to say, current dapat. Pero basahin natin. But the creditor has the option of calling the note. Okay? Ibig sabihin, meron pong call option. Si creditor. Sino ba tayo? Tayo si debtor. Si creditor, siya yung pinagkakautangan natin. Okay? So, anong klaseng call option yan? Demanding payment on June 30, 2021. Next year din yan, di ba? However, the call option is not expected to be exercised given the prevailing market condition. Okay? Ngayon, kung titignan po natin dito, si creditor, meron siyang call option to demand the payment immediately. Pero, effective lang yung call option na yan on June 30, 2021. Okay? Ang maturity talaga ng note is May 31, 2026. Ano yung susundan natin dito? Ang susundan natin is yung nature or yung characteristic ng note. Since yung characteristic ng note is pwede siya maging payable on demand, di ba parang breach of covenant yan, kapag payable on demand, wala kang magagawa. Pag dinemand ng creditor na kailangan mong bayar, kailangan mong magbayad, di ba? O, so dito, yun din yung susundan po natin. Despite of not exercising, okay? Or not expected na i-exercise yung call option. Okay? Kasi ang perspective naman ni creditor, hindi natin alam. Tama? Malay mo, bigla pala singilin sa atin. Now, ang susunod na tanong dito, yung call option ba na yan is effective na siya within 12 months? O, to answer that, sabi dito, June 30 pa maging effective, 2021. O, within 12 months ba? Okay, within 12 months ba yung atin pong, or yung effectivity? Bago maging effective, yung call option, the answer is
Yes. And therefore, current po siya. O parang ganito din, di ba? Within 12 months. Ito naman, within 12 months bago mag-exercise yung call option. Okay? So, kaya current po siya. Next, the 10% note payable. This note is due on March 31, 2022. So, hindi pa siya magmamature dapat within 12 months, diba? So, non-current. Pero ano sinabi dito? A debt covenant requires Cordillera to maintain current assets equal to 150% of current liabilities. On December 31, take note of the date. Cordillera is in violation of this covenant. O nagkaroon ng breach of covenant on December 31? Yes, tama. Okay? However, ito na, nagkaroon ng refinancing kaya. Cordillera Company obtain a waiver. Ayan. So, ito pala, ang other term dito, di ba sabi natin, grace period yan? Ang other term dyan is waiver. Pwede din po. Waiver. Ayan. Kasi baka sa book mo yun yung ginamit. Obtain a waiver from the creditor until June 2021. Anong year tayo? 2020. Ito, June 2021. So, ibig sabihin, ang waiver natin is 6 months lang. Tama ba? Having convinced the creditor that Cordillera's normal 2-to-1 ratio of current assets to current liabilities will be re-established during the first half of 2021. Okay po. So, to answer whether it is current or non-current, ganito siya. Nagkaroon ba ng breach of covenant? Okay. Nagkaroon ba ng breach of covenant on or before? The answer is yes. Nagkaroon ba ng refinancing on or before? The answer is yes. Pero, yung waiver, okay, yung waiver natin is less than 12 months. And therefore, current liability po siya. Okay? So, current liability pa din. Last, the 11% note payable. This note matures on June 30, 2021. On January 31, 2021, before the issuance of the 2020 financial statements, the note payable was refinanced on a long-term basis. Okay po. So, ito, magmamature na siya currently. Tama? Kasi less than 12 months. Pero, ang problema is yung date of refinancing. Na-refinance naman siya. Tama? Tapos, babayaran na siya on a long-term basis. Pero, ang refinancing is nangyari siya on January 31. Ang reporting date natin is December 31. Okay? Ang sabi niya dito, before the issuance. So, wala tayong pakialam doon. Okay po. Ang tinutukoy niya lang dito, before daw ng issuance date. Di ba nabanggit natin kanina that issuance date is not equal to the reporting date or not similar to the reporting date. Ang reporting date natin, kung kailan mag-i-end yung ating libro, magsasarado. Okay po. Issuance date, i-issue na natin yung financial statement kasi nakompleto na natin. Okay, yung FS. Okay? Magkaiba po yung date na yan. Ano yung tinitignan natin? The reporting date, not the issuance date. So, the answer is, okay po, nagkaroon ng, ito yon. May long-term debt tayo, falling due within 1 year? Yes. Nagkaroon ba ng refinancing on or before? No. Tama? Nagkaroon ng refinancing on or before? The answer is no. Kasi January 1 nga yung refinancing. And therefore, current liability po siya. Okay? So, ganun po natin sinasagutan yung mga problems po natin. Okay? Involving breach of covenant and a long-term debt falling due within 1 year. Okay? So, practice pa tayo. So, dito ang requirement sa atin is how much is the total current liabilities to be presented on December 31, 2020. Okay? So, magkano daw? So, ano yung problem? Basahin natin. Dela Company reported the following liabilities in its statement of financial position on December 31. So, that this is our reporting date. Okay? Meron tayong note payable first bank, note payable second bank. 2 million and 750. Note payable to first bank. This 2 million note is due on June 30. Okay? So, anong date natin? 2020. So, kung ganito lang yung statement, alam natin, within 12 months na siya. Therefore, current. Basahin natin, may additional information siya. On December 31, 2020, Dela Company signed a non-cancelable agreement to borrow up to 2 million to refinance this note on a long-term basis. So, in short, nagkaroon po siya ng refinancing on December 31. Okay? So, nagkaroon siya ng refinancing on or before? Yes. Okay po.
So, tama. Yes. So, titignan natin dito if yung date ba ay long-term or short-term. May binanggit na siya dito. On a long-term basis. So, needless to say, non-current na po siya. Diba? Pasok na siya sa pagiging non-current. But then, meron pa siyang additional information na binanggit. However, the agreement explicitly states that the borrowing shall not exceed 80% of the value of the collateral provided by TELA. On December 31, okay po, the collateral's value was determined to be 1.5 million. Okay, so in short, hindi daw po tayo pwede refinance ng or hindi tayo magkaroon ng additional borrowings if yung atin pong, what I mean is that the value or the amount of borrowings na pwede po natin na utangin is hindi lalagpas sa 80% ng collateral na pre-provide natin. Ito po yung nakalagay. Diba? Yan. Kaya, ibig sabihin po, yung amount na pwede po nating i-refinance ay most probably hindi po aabot sa 2 million. O, kailangan natin malaman muna magkano kaya yung pwede nating utangin ulit. Okay? Or refinance ulit. So, to answer that, we simply need to get magkano ba yung pwede kaya nating utangin. Kung take note, yung collateral natin, yung value ng collateral is 1.5 million. Okay? So, if we compute magkano yung pwede lang nating utangin, 1.5 billion times 80%. Okay? So, 1.5 times 0.8. So, 1.2 million lang yung pwede natin na i-refinance. Okay? So, this 1.2 million, this will be now classified as non-current liability. Anong mangyayari doon sa difference? Di ba meron tayong original na utang na 2 million? Tama ba? Ito yun, no? Meron tayong 2 million na utang, pero ang pwede lang natin i-refinance is yung 1.2 M. So, meron pa tayong 800 na utang. Ano mangyari sa 800,000 na yan? Yan na po yung magiging current. Okay, so ganoon po siya. So, therefore, on the first bank, note payable first. Ang current po natin is 800,000. Okay? Now, for the second bank, note payable on the second bank. This 750 note is due on July 31, 2021. So, in short, pasok din siya within 12 months, di ba? So, pag ganyan lang yung statement, current. Dela Company planned to refinance this note by issuing a long-term bonds. On January 15, the company used its excess cash to prepay $250,000 of the note. In February 2021, the company successfully completed a 1.5 million bond offering to repay the remaining balance at maturity. So, the 2020 FS were authorized for issue on March 31. So, ang daming nangyari, ano? Okay? Meron siyang utang, babayaran na niya ng July 31, pero plano niyang i-refinance through long-term bonds. On January 15, okay, take note of the date, nagkaroon siya ng payment. 250, binayaran niya. Okay? So ibig sabihin, ito, current talaga siya. And in February 2021, the company successfully completed a 1.5 million bond offering. So dito, sinasabi lang, nakapagbenta na tayo ng long-term bonds on February 15. Okay? Or on February 2021. But then, babalik po tayo dito. Kapag nagkaroon ng refinancing, ito, diba? Dapat on or before. Ang nangyari po dito, doon sa bond offering, nangyari na siya on February. Okay? Ang reporting date natin is December. So, in short, kung gagamitin natin yung matrix, nagkaroon ba ng refinancing on or before? The answer is no. Because it is February. After na siya, di ba? So, after the reporting date. So, therefore, yung buo na yun, current liability po siya. Okay? So, note payable, second bank. Okay. Amounting to 750,000. So, the answer is, add natin yung dalawa. Okay. So, plus
750. So that is, ba't ganun siya? 800,000 plus 750. So we have 1,500,000. So this will be now our total current liabilities with regards to the note payable. Okay? So ganyan po siya. Now let's have problem number 8. Ang requirement sa atin, compute the total current liabilities on December 31, 2020. Okay, so Cavalier Company provided the following information. So dito, nagbigay po siya ng mga line items ng ating pong mga account details. Okay? So, identify lang natin sila if whether they are current or non-current. Okay, so accounts payable, 6.5 million. May additional information ba na binanggit regarding sa accounts payable? Wala. So, ano yung classification nito? O, hindi natin alam yung maturity, di ba? Babalik ka ulit dun sa pinaka-basic. Ano bang type or classification accounts payable as to source? Di ba? Accounts payable are liabilities from our suppliers. So, di ba? Hindi ba ito trade liability? Okay? Pag silent na problem, ang assumption natin sa mga accounts payable, they are trade. So, therefore, current. Tama? So, current liability po siya. Number 2, bank note payable or note payable bank, 8 million. Ito, sakto, mayroong binanggit dito, bank notes payable. Same lang po yan. Okay po, pinalitan lang yung pagkaka-arrange ng pangalan. Include the 2 separate notes. So, ito palang note payable natin na 8 million, dalawa. Para ma-prove natin na dalawa yan, tignan mo, a 3 million, 10% note, and a 1 year, 5 million. Di ba? Pag pinag-add mo yan, 8 million. Tama ba? Sige. So, yung first bullet, sabi niya dito, at 3 million, 10% note issued March 1, 2019. Payable on demand. Okay? So, needless to say, wala naman ng additional information yan. Kahit na wala siyang maturity date, dahil alam natin na payable on demand. Okay po. Dahil nasa December 31 na po tayo, at na-issue pa yan last year. Okay po. Or na-issue sa atin. Or in-issue natin last year. So, needless to say, on December 31, payable on demand talaga siya. Tama? So, therefore, current. A 1 year, 5 million, okay, 1 year, binanggit niya, 5 million, 11% note, issued January 2, 2020. So, ibig sabihin po, magmamature na yan 2 days from now. Kasi December 31, 2021 yan, 2020, di ba? Magmamature yan January 2, 2021. Kasi 1 year nga lang siya, di ba? Pero may binanggit siya. On December 31, the entity negotiated a written agreement with First Bank to replace the note with a 2-year, 5 million, 10% note to be issued January 2, 2021. Sir, ano yung mga important dates dito? Date of refinancing. Nasaan ang date of refinancing? Ito pong December 31. Okay, dalawa yung binanggit yung date. December 31 and January 2. Take note, magkaiba yung dalawa na yan. On December 31, yan yung refinancing date. Yung January 2, issuance of the note yan. Okay po? Ano bang binanggit natin dito sa ating matrix? Diba? Refinancing date. Okay po? So to answer that, yung refinancing, nangyari ba siya on or before? The answer is yes. December 31, 2021. So, yan po yung date ng refinancing. Okay? So, in short, pasok siya. Now, the question here is, yung settlement ba, yung revised settlement, ay long-term na siya? The answer is yes. Ayun, nakalagay dito, 2 year. Tama? So, therefore, the 5 million note is now considered as non-current. So, ang sagot po natin, dalawa. Okay po? So, for the payable on demand, okay, yung 3 million, this is the current. Pero yung 5 million, this is the non-current liability. Nakuha? Siguro po siya. Okay? Next, interest payable. Saan galing yung interest payable na yan? So, most probably dito sa mortgage kasi meron siyang interest dito. Okay po? So, yung interest payable na yan, if silent ang problem, ang assumption natin is current. Okay po? So, dito, current liability. Dahil silent yung problem. Mortgage note payable, 10%. O yan. So, alam natin,
non-current po yan. Diba kasi usually more than a year. O basahin natin, may additional information tayo dito. The 10% mortgage note was issued October 1, 2019. O last year pa yan. With the term of 10 years. So on December 31, long term pa talaga siya. Terms give the holder the right to demand immediate payment if the entity fails to make monthly interest payment. Also may covenant. Okay? On December 31, 2020, the entity is 3 months behind in interest payment. So, highlight natin to. So, 3 months behind na daw siya sa interest payment. Nagkaroon ng breach of covenant? Yes. Yung breach of covenant nangyari ba on or before? Malamang, yes. Kasi nga po, 3 months behind ka na. Tama? Okay po. So, nagkaroon na siya ng breach of covenant on or before. Now, the next question here is, yung nagkaroon pa ng refinancing, wala ang binanggit. So, therefore, current. Okay, so current liability. Bonds payable are 10-year, 8% bonds issued June 30, 2011. Okay, so kung gagawa ka ng timeline, okay po, 2011, no? So, or kahit hindi na, mag-count na lang tayo. 2011. Ang date natin is 2020. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay po. So, ibig sabihin, magmamature na siya ng June 30, 2021. Okay? Tama ba? Okay. O, try natin para mas makakita natin. Gawa tayong timeline. So, this is June 30, 2011. Okay, so ang mga reporting dates natin, dito, December 31, this is 2011. Okay, December 31, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ito yung reporting date natin, December. Pero, ang first period niya, ito. Ito hanggang dito. So, first. Okay, ibayin natin yung kulay. So, ito yung first date. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sakto. Yan. So, ibig sabihin, kung andito yung reporting date natin, okay. So, kung andito yung reporting date po natin, so, meron na lang siyang 6 months na mag-mature. Okay po. So, nakukuha. Ngayon, the questioner is, may refinancing, walang nabanggit, and therefore, current na po siya. Tawag natin dyan, long-term debt falling due within 1 year. Okay? So, generally, current. Okay po. So, let's solve. How much is our total current liabilities? We have 6.5 million. 6.5 million plus 3 million plus 150 plus 2 million plus 4 million. So we have 15 million 650,000. So this is our current liabilities. Okay?